2 linggo pa lang ang nakakaraan nang mamatay ang lola ni Daisy. Kaya namumuhay siyang mag-isa sa kubo nila na pinamana ng lolo niya sa kanya. Eto na lang meron siya. Bitbit ang bilaon na puno ng gulay na paninda niya sa palengke. Malayo-layo din ang nilalakad niya mula sa kubo nila patungo sa palengke. Malapit na siya sa palengke nang sinalubong siya ni Badong, ang makulit na manliligaw niya sa palengke. "Hey Miss Beautiful." "Naku Badong, tigil-tigilan mo yung kaka-English mo, malimali naman. Huwag mo sirain ang araw ko. Magsipilyo ka Badong, ang baho." Nalagpasan niya ito at nagtuloy-tuloy siya sa pwesto niya sa tabing kalsada. "Daisy naman, kakaligo ko nga lang at nagsipilyo din naman ako. Ang gwapo ko nga daw, sabi ni Kuring." "Naku Badong, doon ka na lang kay Kuring at baka malasin pang araw ko. Kailangan ko maubos tong paninda ko." Sa totoo lang ay may tsura naman si Badong, kaya lang hindi siya interesado sa mga lalaki. 16 pa lang siya at lagang sinasabi ng lola niya noong nabubuhay pa ito na pag-aaral ang atupagin, huwag ang mga walang kwentang lalaki. Ang daming nagsasabi na maganda siya, mukha lang siyang gusgusin dahil mahilig siyang magtanim at sa palengke lang naman ang punta niya, kaya kung ano lang ang sinusuot niya, hindi din siya pala ayos. Makaligo lang araw-araw okay na sa kanya. "Badong, tawag ka na ni tatay, mag-deliver ka na daw ng tubig." Tawag ni Kuring kay Badong at inirapan siya. "Aba, ito talagang si Kuring-Kurikong. Kala mo pinaglihis sa mga loob." Bulong niya. "Bye my loves." "Yaks ka talaga Badong." "Bili na kayo ng gulay ko mga suki. Fresh na fresh. Mas fresh pa sa pechay ni Aling Bebang." "Pabili ako ining, 1 bungkos ng sitaw." "Salamat Manong. Naku, ikaw ang swerte ko ngayon. Isa kang anghel." Kinuha niya ibinayad nito at hinampas-sampas ang pera sa paninda niya para swerte. "Daisy naman, sunalin mo na naman ang pangalan ko." "Jesus, Aling Bebang naman. Fresh ka naman noong panahon ng mga ninuno ko. Ikaw talagang bata ka. Pasalamat ka, pinapatinda pa kita sa harapan ng pwesto ko eh." "Kayo naman Aling Bebang, hindi na kayo mabiro. Kumabata kayong tingnan." "Totoo ba yan?" "Oo naman. Kailan ba ako nagsinungaling?" "Mabuti pa Aling Bebang, bilhin mo na itong paninda ko nang makauwi na ako. Ang dami ko pang labahin." "Sige, ilagay mo na yan doon sa pwesto ko dahil sinabihan mo akong bumabata. Tingin mo ba, papansinin na ako ni Tonyo ngayon?" "Ay, oo naman Aling Bebang. Ang ganda nyo kaya." "Ayan, paparating na si Mang Tonyo." "Joke lang. Mamaya pa siguro yun. Ikaw talagang bata ka. Di kita bayaran dyan eh." "Huwag kang ganyan Aling Bebang. Papangit ka pag hindi mo ako binayaran." "Eto na, nang makauwi ka na." "Salamat Aling Bebang. Napakaganda nyo at napakabait nyo pa. Bolero ka talagang bata ka." Tuwang-tuwa siya na makakauwi siya ng maaga. Bibili muna siya ng isda at bigas bago siya umuwi. Sa murang edad niya, nakasanayan niya na ang mga gawaing bahay at hirap ng buhay. Nang mamatay ang lola niya, tinulungan siya ng mga kapitbahay niya. Pakanta-kanta pa siya habang naglalakad siya pauwi sa kubo. "Daisy, sulat para sa'yo galing Maynila. Hinatid kanina dito. Tinanggap ko na dahil wala ka naman. May kakilala ka ba sa Maynila?" "Salamat Ate Melay. Baka kakilala ni Lola." Pagkapasok niya sa kubo, nagsaing muna siya at hinugasan ng isda na binili niya. Inilapag niya ang sulat sa mesa. Balak niyang buksan ito pagkakain niya ng pananghalian. "Lola, nakikita mo ba ako? Ang ganda ko ngayon Lola. Naliligo na ako araw-araw. Ang bango ko na Lola. Hindi na ako amoy araw. Miss na kita Lola." "Ay, ano ba yan? Ayoko na mag-cry lalo. Masisira ang festla ko Lola." "Diyan ka lang Lola, dito lang ako. Huwag mo muna ako kunin at bata pa ako La. Sayang naman kung matutsugi ako na maaga." Binuksan niya ang sulat at binasa niya. Noong nabubuhay pa ang lola niya, lagi nitong kwento ang tungkol sa kaibigan niyang si Lola Carmen. Best friend ng lola niya si Lola Carmen na mayordoma sa mayamang taga Maynila. Laman ng sulat ang address nito sa Maynila at perang pamasahe niya papuntang Maynila. Ibinilin pala siya ng lola niya sa kaibigan nito bago siya namatay. "Lola, huwag ka mag-alala. Magpapakabait ako kay Lola Carmen sa Maynila. Hindi ako magpapasaway. Luluwas na ako sa Maynila bukas Lola. Iiwanan ko na muna itong kubo natin." Maaga siyang nagising kinabukasan. Hindi siya gaanong nakatulog kakaisip niya sa pagluwas sa Maynila. First time niya lang kaya kinakabahan siya. Ipinagbilin niya kay Ate Melay na kapitbahay ang kubo nila.
Bitbit ang bayong niya na pinaglagyan niya ng ilang damit niya at isang backpack. Lumabas siya ng kubo. Bay kubo. Alas 7 pa lang ng umaga, nasa terminal na siya ng bus na itinuro sa kanya ni Ate Melay. Kinakabahan siya habang nakaupo na siya sa bus. Manong, ilang oras ba ang papuntang Maynila? Pakigising po ako ha. 8 oras ining. Saan ba ang punta mo sa Maynila? Ito pong address. Medyo malapit na ito sa terminal sa Maynila. Sige, gigisingin na lang kita. Napakabait naman ni Manong. Sana kunin ka na ni Lord. Sus ko na bata ka. Marami akong anak na pinapakain. Joke lang, Manong. Nagtawa na ng mga nakarinig sa sinabi niya sa loob ng bus. Pumikit siya hanggang sa nakatulog siya. Nagising siya nang may kumakalabit sa balikat niya. Ano ba? Natutulog pa ang tao eh. Ining, nasa Maynila na tayo. Tulog mantika ka. Tulog pan laway mo. Napabalikwas siya ng bangon at nauntog pa siya sa may bintana ng bus at dahil sa sinabi ni Manong na tululaway siya, kinapa niya ang gilid ng bibig niya. Hindi naman Manong. Grabe ka, baka ikaw yun. Nakita niyang tawa ng tawa si Manong, konduktor at ang driver. Mag-taxi ka na lang papunta sa village na pupuntahan mo. Mayayaman ang mga nakatira doon. Salamat Manong. Taxi palang tawag dito. Ang lambot ng upuan. Bakit ka tumatawa, Manong? Makamanong ka naman, bata pa ako. Ngayon ka lang ba nakapunta ng Maynila? Oo, Manong, kaya wag mo akong gugulangan ha. Tawa ng tawa ang driver ng taxi na sinasakyan niya. Hanggang dito lang ako sa labas ng village. Bawal ka sa mga taxi dyan. Magkano po? 150. Hala, Manong, ang mahal naman yan. 2 araw ko na yung pagtitinda sa palengke. Ang lapit lang naman ang papunta dito mula sa terminal. Saka 50 na lang ang pera ko. Kunin mo na to. Grabe ka naman, Ining. Lugi ako sa gasolina sa'yo. Pala ko dyan, Manong. Ito lang pera ko eh. Akin na nga yan. Kung mamalasin ka nga naman. Kala niyo may isahan niya ako. Buti nga sa'yo. Bulong niya. Naglalakad si Daisy patungo sa mansyon ng mga Jimenez dahil walang nakakapasok na tricycle, taxi or jeep dito sa village ng mayayaman kaya kailangan niyang lakarin ang patungo sa mansyon. Medyo basa pa ang kalsada dahil sa katatapos na pag-ulan. Inilagay niya ang bayong sa ulo niya habang naglalakad siya. Pakanta-kanta pa siya nang biglang may rumaragas ng sakyan na dumaan. At sa malas niya, natapat pa sa may tubig kaya basang-basa siya at may kasama pang putik na tumama sa mukha niya. Ibinagsak niya ang bayong at sunubukang alisin ang putik sa may mata niya. Huminto ang sakyan kaya sa inis niya, dinampot niya ang bato at ibinato niya ito sa sakyan na may gawa kung bakit mukha na siyang basang sisiw na putikan. Hoy, walang hiya ka. Kala mo pag-aari mong daan? Porkat maganda yung sasakyan mo? Buisit ka, bumaba ka dyan. Sagaw niya. Nakita niya ang pag-atras ng magarang sakyan pabalik sa gawin niya. Kahit laking probinsya siya, marunong siyang lumaban. Hindi naman siya basag ulo. Pag alam niya lang na nasa tama siya, hindi siya nagpapatalo. Dumampot ulit siya ng bato at ihahagis na sana ulit ito nang bumukas ang sakyan at bumaba ang isang may kaliitan na lalaki. Pinigilan niyang matawa dahil sa edad niya na 16, nasa 5 feet and 6 inches na siya at hindi hamak na mas matangkad pa siya sa lalaking bumaba mula sa magarang sakyan. Miss, ayos ka lang ba? Pasensya ka na, nagmamadali kasi ako. Mukha bang ayos lang ako? Nakikita mo bang itsura ko o bulag ka lang? Sigaw niya dito. Alex, just give her money. Late na ako sa appointment ko. Napatingin sa Daisy sa lalaki nagsalita na bumababa sa likuran ng sakyan. Hindi ito pangkaraniwang lalaki lang. Matangkad ito na tingin niya ay 6 feet ang taas nito. May matangos na ilong, manipis na mapulang labi. Ang mata nito ay kulay gray at ang katawan nito parang yung nasa magazine na ipinakita sa kanya ni Berta, ang chismosang tindera sa palengke sa probinsya nila. Nang magawi ang tingin nito sa kanya, bigla itong humalakhak. Kaya sa inis niya, dumampot siya ng putik sa may harapan niya at ibinato sa damit nitong mukhang mamahalin. Ano ka ngayon? Sambit niya at inarapan pa ang lalaking umuusok ang bunbunan sa galit. What the hell? Sigaw nito. Galit na galit ito sa kanya at inilang hakbang lang ang pagitan nila. Look what you've done. I have an important meeting to attend to. Alam mo kung gaano ka-importante ang meeting na yun, ha? Hindi mo ba alam kung gaano kamahal ang suit na to? Baka kahit buong buhay mo, hindi mo to kayang bayaran. Sambit nito at tinignan siya mula ulo hanggang paa.
Nakita pa niya na napalunok ito nang magawi ang mata nito sa dibdib niyang bumabakat dahil nabasa ang puting t-shirt na suot niya. Grabe siya. For your information. Ano na nga yung sunod? Ay ewan. Basta, hoy mister. Sa ganda kong to, ipambabayad lang sa damit mong hindi naman bagay sa'yo. Mukha kang lalaki na mahilig sa mga matrona. Saka hindi na ako bata, 16 na ako. Sa bagay, bata talaga ako kumpara sa'yo, nagurang na. Tuloy-tuloy na salita niya. Narinig niya ang pagtawa ng pandak na lalaki na naunang bumaba kanina. Kuya, dahan-dahan sa pagtawa, umaabot na sa akin ang laway mo. Alex, just give her the money and let's go. Late na ako. Sigaw na matangkad na lalaki at tinalikuran na siya nito. Gurang na mahilig maligaw. Kala mo guwapo. Kahit guwapo siya, hindi ko yun sasabihin. Bulong niya na may kalakasan kaya narinig naman ng matangkad na lalaki na papasok na sa loob ng sakyan. Pumihit ito pabalik sa kanya at walang babalang hinaklit ang braso niya at inangkin ang labi niya. Nagpumigla siya at sinubukang makawala at bigla siyang binitawan nito at naglakad patungo sa sasakyan nito. Walang lingon likod na pumasok na sa sasakyan. Walang yakan lalaki ka? Nakakainis ka? Wala ng first kiss ko. Inis na inis siyang nagpapapadyak at masamang tiningnan ang sasakyan. Miss, pasensya ka na sa bossing ko. Eto, kunin mo na tong pera. Anong gagawin ko dyan? Magsama kayo ng amo mong gurang na nanghahalik na lang basta. Inis na inis siyang pinagdadampot ang mga damit niya na nagkalat at ibinalik sa bayong nadala niya at tinalikuran ang lalaking pandak. Narinig niya na lang ang pag-andar ng sakyan ng mga ito na hindi niya na pinagkaabalahan pang lingunin. Napakawalang hiya na lalaking gurong na yun. Ganito ba ang mga lalaki sa Maynila? Nangahalik na lang bigla. Walang hiyang gurang na yun. Nakakainis talaga. Wala ng first kiss ko. Tuloy-tuloy na salita ni Daisy habang naglalakad patungo sa mansyon. Hindi mawala-wala ang inis ni Daisy kahit na nasa tapat na siya ng mansyon ng mga Jimenez. Nakasimangot pa rin siya, hindi lang dahil sa ninakawan siya ng halik ng gurang na iyon, kundi basang-basa siya at nilalamig na. Neng, paano kung nakapasok sa village? Bawal ang manlilimos dito. Umalis ka na bago pa kita ipahabol sa aso. Grabe ka naman kuya. Sa ganda kong to, sasabihin mong nanlilimos ako. May isang gurang na mayabang na pangit na may gawa nito sa akin, kaya basang-basa ako. Pakitawag na lang po si Lola Carmen ko para malaman mong hindi ako manlilimos, kuyang poging-pogi. Talaga, pogi ako, Neng? Sige, maghintay ka dito. Tatawagan ko si Manang Carmen. Naniwala naman si kuya na pogi siya. Wala bang salamin sa bahay na ito? Napangisi siya sa kalokohan niya. Nilalamig na talaga siya. Pag nakita ko talaga ulit ang gurang na yun, makakatikim sa akin yun. Bulong niya at sinipa niya pa ang maliit na bato na nasa harapan niya. Ikaw na ba yan, Daisy? Ano nangyari sa yung bata ka? Bakit basang-basa ka at may puti ka pa sa mukha? Sambit ng Lola Carmen niya. Medyo tumanda na ito nang huling kita niya dito. Ako nga po, Lola Carmen. Ang magandang apo ni Lola Guada. At yung sunod yung tanong kung bakit ganito itsura ko. Pwede po ba mamaya ko nasagutin? Nilalamig na ako, nagugutom na ako, Lola Carmen. Halika na, pumasok ka na. Wala ka pa rin pinagbagong bata ka. Maganda pa rin ako, Lola, kahit bilad ako sa araw. Ang ganda ng apo niyo, Manang Carmen. Magtigil ka dyan, Berting. Bata pa tong apo ko, kaya huwag kang lolo-kulo dyan. Tatamaan ka sa akin. Kuya Berting, baka pasukan ng langaw yung bibig mo, sobrang laki. Natutulala ka na ba sa kagandahan ko? Naku naman, Kuya Berting, yung ilong mo parang kayang-kaya kong higupin. Grabe ka naman eh. Kanina sinabihan mo kong poging, yun naman nilalait mo ko. Halika na, Daisy, baka mapaaway ka pa kay Berting. Kararating mo lang dito sa mansyon. Tatawa-tawa siyang sumama kay Lola Carmen niya. Nalingon niya pa si Berting at ninisian. Sobrang laki ng mansyon na ito. Sa lahat ng bahay na nadaanan niya, ito ang pinakamalaki at parang palasyo na. Sumakay pa sila ng Lola Carmen niya mula sa gate patungo sa mansyon sa isang maliit na sakyan na tinatawag na golf cart ng lola niya. Grabe, ang laki ng bahay na to, Lola. Sobrang ganda. Sa labas pa lang sobrang ganda na. Parang nakakahiyang apakan ang madumi kong paa sa loob ng bahay na ito. Ito talaga ang pinakamalaking bahay sa buong village, Daisy. Milyonaryo kasi ang may-ari nito na magiging amo mo na rin. Pasok na tayo sa loob nang makaligo ka na at makapagpalit ng damit. Lalo siyang humanga nang makapasok sila sa loob ng mansyon. Ang laki ng chandelier na may kulay ginto.
May nagmamahalang mga kagamitan. Malalaking vase na halatang hindi gawa sa Pilipinas. Kahit mahirap siya, maalam siya sa mga bagay na pangmayaman dahil mahilig siyang magtingin sa mga magazine ng mga naglalakihang bahay dahil pangarap niyang maging isang architect. Ang bahay na ito ay punong-puno ng karangyaan. Papapasana all ka na lang. Pero parang ang lungkot. Mas masaya pang tumira sa kubo nila na lola niya. Aniya sa isip. Dinala siya ng lola niya sa isang silida. Sabi ng lola Carmen niya, ito ang magiging silid niya. Tuwang-tuwa siya na may sarili siyang kwarto na may TV at may sariling banyo na din. Hindi niya na kailangan mag-igib ng tubig, panligo. Paano ba buksan ang gripo na to? Sambit niya at pinagpipihit niya lang hanggang sa bumukas ito. Hala, ang galing naman. Parang waterfalls. Sambit niya at tuwang-tuwa siya habang naliligo. May mga gamit na din panligo sa loob ng banyo. Ang bango naman na shampoo na to, hindi katulad ng ginagamit ko sa probinsya at hindi na sabong panlaba ang sabon ko sa katawan. Mukhang mamahalin din. Sambit niya at makailang beses niyang sinabon ang katawan niya. Magbibihis na lang siya nang mapatingin siya sa salamin. Inawakan niya ang labi niya na hinalikan ng lalaki kanina. Napakagatlabi siya at napangiti. Ganito pala ang halik na isang gurang. Anya sa isip niya. Lumabas siya ng silid niya na malinis na. Nagsuot siya ng mahabang palda at bulaklaki na long sleeve na regalo ng lola niya noong ika-15 niyang kaarawan. Lola Carmen, nandito na po ako. Lola Carmen, siya ba yung apo niyo? Bakit mukhang manang kung manamit? Sambit ng kasama ni Lola Carmen sa kusina at tinawanan pa ang suot niya. Grabe ka naman, Ate Kulot. Ang ganda-ganda kaya nito. Paborito ko nga ito. Sabi nga ni Lola Guada, noong nabubuhay pa siya, bagay na bagay sa akin itong damit na to eh. Makakulot ka naman dyan. Ano nga pangalan mo? Ilang taon ka na ba? Kulot kasi mas bagay sa'yo. Interview ba to? Daisy Ramirez, 16 anyos, from the beautiful province of Quezon. Sambit niya at isinagaw niya pa ang Quezon na para siyang kasali sa isang patimpalak sa fiesta sa probinsya nila. Manang Carmen, ang kulit pala ng apo niyo. Ang ganda sana niya kaya lang mukhang manang manamit. Grabe ka naman, Ate Kulot. Baka manang ka naman dyan. Ang ganda kaya ng damit ko. Daisy, huwag mo akong tawagin Kulot. Tawagin mo nga akong Ate Maya. Sige, Ate Maya. Huwag mo din akong tatawagin manang. Ate Maya, salamat at sinama mo ako sa mall ngayon. Ang bait-bait mo. At ang buhok mo, ang ganda, bagay na sa'yo. Hindi ka na mukhang bruha. Sambit niya. Tuwan-tuwa siya na makapunta ulit ng mall. Isang buwan na siya sa Maynila at isang buwan na rin siyang namamasukan sa mansyon ng mga Jimenez. Nambola ka pa, Daisy. Buti na lang at hindi ka na mukhang mana ngayon. Ang ganda mo dyan sa suot mo skinny jeans at white sleeveless na blouse. Hindi ka na mukhang manang at bata. 16 ka pa lang pero yung katawan mo, dalagan-dalaga na. Ate Kulot naman, okay na yung sinabihan mo kung maganda. Bakit inulit-ulit mo pa ang mukha akong manang dati? Daisy, iiwanan kita dito pag Kulot pa din ang itinawag mo sa akin. Sorry na Ate Maya na sobrang ganda. Punta na tayo doon sa murang bilihan ng mga damit. Sambit niya at sobrang pagka-excited niya. Hinatak niya sa Ate Maya niya papunta sa bilihan ng damit. Ate Maya, bakit ang liit mo? Kayang-kaya kitang bitbitin? Sambit niya at humalakak pa siya sa pangasar niya kay Maya. Oh my gosh, look what you've done! Sigaw ng babaeng nabangga ko. Sa kakatawa ko, hindi ko alam na may tao sa daraanan ko. Bigla niyang naalala yung unang araw niya sa Maynila na basang-basa siya dahil sa gurang na mayabang na akala mo pag-aari ang kalsada. Bigla niyang naalala dahil yung babaeng nabangga niya, basang-basa ang damit nito dahil natapon dito ang hawak-hawak nitong inumin. Napangiti siya dahil mukhang basang sisiw ito at nalilisik ang mata nito sa galit. Imbes na mag-sorry siya, iba ang nasabi niya. Hindi ka kasi tumitingin sa dinadaanan mo. Ikaw kaya bumangga sa akin. Sambit niya at tinaasan niya ito ng kilay. It's your fault. You're the one who bumped me. You don't know how expensive this dress was. Sambit nito at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Haba naman talaga tong babaeng maarte na to. Pa-English pa. Bakit ba lagi nila pinangangalandakan ng mamahalin nilang damit? Parang sugurang na yun. Sa isip niya. Hoy, miss na maarte. Parang kang kontrabida sa isang pelikula na inaapi ang bidang babae at ako yung bidang babae. Ikaw ang bumangga sa akin, hindi ako. Sambit niya at namewang pa siya.
Narinig niya ang tawanan ng mga tao. Pagtingin niya, ang dami na palang tao sa paligid niya. Kumuway pa siya sa mga ito. Daisy, ano ka ba? Huwag ka na makapag-away. Mukha pa namang mayaman yan. Tara na. Sambit ni Ate Maya niya. Nang hindi siya sumama, iniwanan siya nito. Look what you did to my dress, babe. Sambit na maarting babae. Nang lingunin niya ito, nakita niya ang matangkad na lalaki na parang nakita na niya pero hindi niya matandaan. Tinitigan niya itong mabuti at inalala kung saan nga ba niya ito nakita. Naku naman, ito yung gurang na lalaki na nagnakaw ng unang halik niya. Kung mamalasin ka nga naman ngayong araw na ito. Bagay silang dalawa ng babaeng kontrabida na ito na ipinangangalandakan sa akin na mamahalin ang damit niya. Bulong niya na may kalakasan naman kaya narinig ng dalawang tao sa harapan niya. What is she talking about, babe? Hindi naman sumagot ang lalaki at nakatingin lang sa kanya. Tinitigan siya nito, lalo na ang labi niya. Tinasan niya ito ng kilay at pinandilatan ng mata. Manyak talagang gurang na to. Makatingin akala mo kakainin ako ng buhay. Sa isip ni Daisy at tinitigan niya ito ng mariin habang kagat-kagat niya ang pang-ibabang labi niya. Mannerism niya ang pagkagat ng labi pag may naiisip siya. Hey bata, stop staring at me. Hoy gurang, hindi na ako bata. 16 na ako. Huwag mo akong kausapin. Hindi ako nakikipag-usap sa gurang na manyakis. Sambit niya at tinalikuran niya ang mga ito sa inis niya. Boyset na gurang na yun. Nawag pa akong bata. Huwag mo akong bata. Bulong niya at nagpalingalinga siya para hanapin si Ate Maya niya. Tapos ka na bang makapag-away, Daisy? Ate Maya naman, hindi naman ako nakikipag-away. Nakakainis naman kasi. Huwag ka na magalit. Sige ka, kapag nagalit ka, lalong kukulot ang buhok mo. Sambit niya at nilisian si Maya. Ewan ko sa'yo, Daisy. Ang kulit mo talaga. Halika na nga nang makabili na tayo ng mga damit. Sambit ni Maya at hinila na siya nito. Nilingon niya pa ang dalawang tao na nakakasagutan niya kanina at nakita niya pa ang pagtitig ng lalaki sa kanya. Ano ko yung problema ng gurang na to? Tingin pa ng tingin. Sa isip ni Daisy, inirapan niya ito at tinignan ng masama. Ate kulot, mukha ba akong bata? Daisy naman, iiwanan na talaga kita pag tinawag mo pa akong kulot. Bata ka pa naman talaga, Daisy. 16 ka pa lang. Mukha ka lang dalaga sa katawan mo pero yung mukha mo, bata ka pa talagang tingnan. Talaga, Ate Maya? Oo, Daisy. Bakit ba gusto mo nang tumanda? Iyoko lang natawagin akong bata. Dalaga na kaya ako. Sino bang tumawag sa yung bata? Sigurang. Naku, 2 beses ko na siyang nakikita. Inis na inis ako sa kanya. Napahinto siya sa paglalakad ng tawa si Maya. May luha pa ito sa mata kakatawa. Ate Maya, nababalo ka na? Ano naman nakakatawa sa sinabi ko? Hala, huwag mo sabihin na balaw ka na talaga. Ay naku Daisy, di ko talaga kinakaya ang kakulitan mo. Bakit naman gurang ang tawag mo? Matanda na ba talaga ang tumawag sa'yo ng bata? Mukha siyang matanda sa akin. Kurang lang ang tawag ko kasi nakakainis sa lalaki ngayon. Napasimangot siya nang maalala na naman na ang lalaki iyon ang nagnakaw ng halik sa kanya at tinawag pa siyang bata sa harap ng maraming tao. Matuloy na lumipas ang mga araw. 1 taon na si Daisy na namamasukan bilang katulong sa mansyon ng mga Jimenez. Sa loob na 1 taon na iyon, hindi niya pa nakikita ang may-ari ng mansyon. Sabi ni Maya, hindi daw ito palangiti at sobrang seryoso kaya nai-imagine niya dito ay isa itong matandang lalaki na pangit at napapanot na ang buhok. Iba talaga pang mayaman. Laging pinapalinis ang bahay kahit malinis na. Maaga pa lang naglilinis na sila ng buong kabahayan dahil kahapon, kinausap silang lahat ni Lola Carmen niya na darating ang amo nila ngayon. Simula pa kahapon, walang tigil ito sa pag-utos sa mga dapat nilang gawin. Daisy, pakilinis naman yung silid ni Sir David. Marami pa kasi akong ginagawa. Sige Ate Maya. Dala-dala ang mga panlinis. Umakyat si Daisy sa 2 palapag at pumasok sa loob ng silid ng kanyang amo. Wala namang natutulog dito pero lagong pinapalinis. Malinis na nga lilinisin pa rin. Siguro, ayaw ni Tandang David na may dumi sa silid niya. Ani sa isip ni Daisy. Ang sabi ng mga kasamahan niyang katulong, uli lang lubos ng amo nila. Masungit at hindi ngumingiti kaya ilag sila dito. Kaya ang nag-vision niya, isa itong matandang panot, mataba at ubod ng pangit. Katulad ng nabasa niya sa isang libro na mayaman na lalaki pero pangit ito. Makanta-kanta pa siya habang nagwawali sa loob ng silid.
Paulit-ulit na kinakanta ni Daisy ang kanta ni Andrew na humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Sinasabayan niya pa iyon ng sayaw. Bagay na bagay ang kantang ito sa amo ko. Sambit niya. Napasigaw si Daisy nang biglang bumukas ang pintuan at pumasok sa loob ang lalaki na seryoso ang muka. Magnanakaw! Malakas na sigaw ni Daisy. Hinawakan nito ang bewang niya at tinakpan ng matangkad na lalaki na ubod ng gwapo ang bibig ni Daisy gamit ang mabango at malambot nitong kamay. Sa takot ni Daisy, kinagat niya ang kamay nito at dahil sa ginawa niya, nakawala siya sa lalaki. Shit! Shit! Mura ng gwapong lalaki. Ang ganda-ganda ng suot mo, magnanakaw ka. Ang bango-bango mo, ang tangos ng ilong mo, at ang pula-pula ng labi mo tapos magnanakaw ka lang? Tanitigan ni Daisy ang lalaki at pinisil niya ang matangos na ilong nito. Totoo ka naman pala. Hindi ka multo kaya magnanakaw ka. Paano ka nakapasok sa mansyon? Who the hell are you? Hoy, hindi Hell ang pangalan ko. Daisy. Pinaghampas na Daisy nang hawak niyang walis ang lalaki. Manang Carmen! Malakas na sigaw nito. Humihingal na pumasok sa loob ng silid si Lola Carmen at nilapitan ang lalaki. Sir David, dumating na po pala kayo. Sambit ng lola niya. Bigla siyang nakaramdam ng takot na baka paalisin siya ng lalaki dahil sa pinagkamalan niya itong magnanakaw at pinaghampas niya pa ito ng walis. Who the hell is she? Sambit ng lalaki. Hell na naman ang tawag niya sa akin. Sinabi ko ng pangalan ko kanina. Bulong ni Daisy. Sir, apo ng kaibigan ko. Siya po yung sinasabi ko sa inyo na bagong katulong dito. Pasensya na kayo kay Daisy, sir. Sambit ng Lola Carmen niya. Siya si Tandang David, Lola? Bulong niya sa Lola Carmen niya. Daisy, huwag mong tatawagin si Sir ng ganyan. Baka paalisan tayong dalawa dito. Sa takot niya na paalisan siya nito, binalak ni Daisy na lumuhod dito at tumingin ng tawad. Sa kamalasan niya, natapakan niya ang walis at nawalan siya ng balanse. Nasubsob siya sa gitna ng dalawa nitong hita. Tumama ang bibig niya sa nakabukol sa pantalon nito. What the hell are you doing? Malakas na sigaw nito at tinila siya nitong patayo at tinulak. Haray naman. Hihingi na nga ako ng sorry, nagagalit pa. Nakakainis ka naman, Walis. Bakit naman pinatid mo ako? Yung tuloy, nagalit na si Tandang David. Sambit ni Daisy at tumalukod-kip sa tabi ng Lola Carmen niya. Pasensya na talaga kayo, sir. Sa apo ko. Pagsasabihan ko po siya. Halika na, Daisy. Sambit ni Lola Carmen. Hila-hila siya ng lola niya palabas ng silid ng amo nila. Lumingon pa siya dito at dinilaan niya ito. Nakita pa ni Daisy ang pagngiti ni David habang nakapamulusan nakatingin sa kanila ng lola niya. Lola, sorry po. Akala ko po kasi magnanakaw siya. Daisy naman, mukha bang magnanakaw si Sir David sa suot niya na mukhang kagalang-galang? Mabait naman si Sir kaya pag humupa ng init ng ulo niya, humingi ka ng tawad sa kanya. Naintindihan mo ba, Daisy? Sermon ng Lola Carmen niya. Opo, Lola. Daligan mo na yung mga halaman sa garden, Daisy. Okay po, Lola. Mas gusto ko pang gawin yan kaysa maglinis ng kwarto na malinis naman na. Pero pinapalinis pa. Sambit niya na ikinatawan ng lola niya. Kung talagang bata ka. Tumakbo na siya papunta sa garden at nagsimulang diligan ng mga halaman. Ito ang gustong-gusto niyang gawin. Noong nabubuhay pa ang lola niya, ang dami nilang halaman na mga gulay at bulaklak sa bakuran nila. Ibinebenta niya ang mga gulay sa palengke para may pambaon siya sa eskwela noon. Pangarap niyang makapagtapos bilang isang architect pero hindi kaya ng lola niya na pag-alarin siya. Kaya high school lang ang natapos niya. Ang gaganda niyo naman mga halaman. Kasing ganda ko kayo. Sambit ni Daisy habang nagdidilig ng halaman. Sinasabayan niya pa ng pagkanta at sayaw habang nagdidilig siya ng mga halaman. Mahilig talaga siyang kumanta kahit ang kanta wala namang hilig sa kanya. Maganda ba ang boses ko mga halaman? Huwag niyo sabihin na hindi, magtatampo ko sa inyo. Ngumiti pa siya sa mga ito at pinagpatuloy na ang pagdidilig. Hindi napapansin ni Daisy na kanina pa may nagmamasid sa kanya sa ikalawang palapag ng mansyon. Nakatanaw ito sa balkonahe habang pinagmamasid ng bawat galaw ni Daisy. Crazy little witch. Sambit ni David na napapailing habang pinagmamasdan ang bagong katulong na si Daisy. Katatapos niya lang magdilig ng halaman. Hanggang ngayon hindi siya makapaniwala na ang inaakala niyang matandang panot at pangit na amo nila ay isang napakagwapo, masungit na masungit at napakalamig tumingin.
Hindi niya napigilan ang mapaira pag naalala niya ang ginawa nitong pagsigaw at pagtulak sa kanya kanina. Hindi niya naman alam na ito pala ang may-ari ng mansyon at ang amo nila. Pinagkamalan niya pa ito magnanakaw kanina. Parang may kamukha si Tandang David. Parang nakita ko na talaga siya, hindi ko lang matandaan. Sambit niya. Dumiretso siya sa kusina at balak niyang tumulong sa pagluluto. Lola Carmen, ako na po magluluto ng tangha. Hindi niya natapos sa sasabihin niya dahil hindi si Lola Carmen niya ang naabutan niya sa kusina kundi si Tandang David na sumimangot agad pagkakita sa kanya. Ba naman, kala mo naglilihi sa akin? Makasimangot dahil pang babaeng matandang dalaga na galit sa babaeng maganda na katulad ko. Bulong niya. Tumalikod na siya nang tawagan siya nito. Bata, make me a coffee. Bata na naman? Kung hindi ko lang to amo, baka sinipa ako na to kakatawag sa akin ng bata. Bulong niya. Bumuntong hininga siya bago siya humarap dito. Sige po sir, may asukal po ba at cream sir? Tanong niya dito sa seryosong muka. What is your name again? Bakit sir? Kailangan ba sa paggawa ng kape ang pangalan ko? Hindi ko naman po lalagyan ng laso ng daga ang kape nyo. Mabait po ako at hindi kagaya nyo masungit. Daisy, sumagot ka na maayos pag kinakausap ka ni Sir David. Gulat na gulat siya na magsalita ang lola niya sa likuran niya. Lola naman, nanggugulat kayo dyan. Saka po sinasagot ko naman na maayos si Tanda. Sir David pala. Just make me black coffee. Sambit ni David. Nakita niya pa ang pagngiti nito kaya sinimungutan niya ito. Sabi nila hindi daw ngumingiti ang amo nila. Bakit ilang beses niya na itong nakita ngumingiti? Baliw ata ang amo nila. Bigla na lang ngumingiti. Sa isip niya at dumiretso na siya papasok ng kusina para igawa ng kape ang amo niyang masungit. Bata, when you're done, bring my coffee to my room. Sambit nito at kumisi pa bago siya talikuran. Di na ako bata. Inis na sigaw niya dito. Napipiko na talaga siya sa Tandang David na amo nila. Narinig niya pa ang halakhak nito bago nawala sa paningin niya. Asaran palang gusto mo Tingnan lang natin. Baka lalong umusok yung ilong mo sa galit sa gagawin ko. Bulong niya at sinabayan niya pa ng pagtawa. Daisy, dalian mo na dyan at dalhin mo na ang kape ni Sir David. Pakabait kang bata ka. Baka para tayong mapalayas dito. Opo, Lola. Nakangisi pa siya habang kumakatok sa pintuan ng silid ng amo nila. Come in. Come in. Paggagaya niya pa sa sinabi nito. Binuksan niya ang pintuan at dahan-dahan siyang naglakad papasok sa loob ng silid ni David. Sir, eto na po ang kape niyo. Put it on the table. Sir, kailangan inumin niyo na agad ito. Hindi po masarap ang kape pag malamig na. Nakita niya ang pagtataka sa mata nito at tinitigan siya. Hindi siya umalis sa kinatatayuan niya at nakipagtagi sa nantitigan dito. Kala mo urungan kita. Champion nata ito sa titigan. Sa isip niya, napangisi siya ng ang kanyang amo ang unang nagbaba ng tingin. Give it to me. Lumapit siya dito at iniabot ang kape nito. Inumin mo na sir habang mainit pa. Sambit niya at nganitaan niya pa ito ng pagkatamis-tamis. Pinanood niya ang paglapat ng labi nito sa tasa. Inumin mo na, dali. Ang pinakamasarap na kape na matitikman mo. Si Daisy at ibinaling niya sa ibang direksyon ang mukha niya para hindi nito makita ang pagngisi niya. What the hell? Sigaw nito at naibuga ang kape na nilagyan niya ng asin.